Maraming kamag-anak ng mga bihag na dinukot ng Hamas noong Oktubre 7 at mga pamilya ng mga pinaslang noong mapait na araw na yon ang nagtipon kasama ng libu-libong mga Israeli upang manawagan. Nahaharap si Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa batikos dahil sa pagkukulang na mapigilan ang atake ng teroristang Hamas. Narito ang ulat mula kay Emily Francis. Ang katapusan ng linggo sa pagitan ng Yom HaShoah at Araw ng Pag-alaala at Kalayaan ng Israel ay minarkahan ng pamilyar na tagpo. 6 na buwan matapos ang pagbabalik ng huling mga buhay na bihag sa Gaza, muling nagtipon ang libo-libo sa gitna ng Tel Aviv upang magprotesta at alalahanin. Maraming tao nagdusa dahil sa Oktubre 7 ang nagsasabing tama na gusto nilang kalimutan natin ang nangyari. Hindi namin kailanman makakalimutan at hindi namin hahayaang mapatawad ang Oktubre 7. Nananawagan ang pamilya ng mga napatay at dinukot ng pambansang investigasyon sa mga pagkukulang sa pagpigil sa masaker noong Oktubre 7 at pananagutin si Punong Ministro Benjamin Netanyahu. Ang alaala na iyon ay hindi binabago o inaangkin ng pamahalaan. At ng panawagan para sa pananagutan, responsibilidad at pagsagot sa mga pagkukulang, ang malinaw na pagkabigong protektahan kami. Ang seremonya kagabi sa Sentrong Pangkultura, Habima Square, ay pinamagatang araw ng pagkalimot upang matiyak na ang mga nawala ay hindi namatay ng walang saysay. Ginagawa ni Benjamin Netanyahu ang trabaho niya. Hihilingin namin ang nararapat sa amin mula sa bansang ito, katotohanan at bagong pamunuan para sa mas magandang kalagayan. At magpatuloy ang kanilang pamana. Para diyan, kailangang umalis ang gobyernong ito. Kailangan natin ng mga taong may bagong pamumuno, may pananaw na nagsusulong ng kapayapaan, pagkakaisa at isang makabuluhang kinabukasan na pinahahalagahan at inuuna ang buhay, katarungan at katotohanan. At upang magplano ng hinaharap na karapat-dapat sa buhay ng aking kapatid na babae at bayaw at ng kanilang mga naulilang anak. Hindi na dapat maulit. Yakidayan, kapag iniisip mo ang sakit na dinaranas pa rin ng mga pamilya ng mga nawalan ng mahal sa buhay noong ika-7 ng Oktubre. Tulad ng nabanggit kanina, ang focus ay sa kasalukuyang digmaan kontra Iran at Hezbollah. Napakahalada ng alaala sa mga sandaling ito. Napakahalaga ng pagbibigay pugay sa mga biktima ngayon. Patuloy na humihiling ang mga pamilyang ito ng ganap na investigasyon ng Estado at mga kasagutan. Tama ka, Benita Levin. Hindi lang ito tungkol sa alaala, pagkawala at paggalang sa mga biktima, kundi pati sa pagkatuto ng mga aral mula sa kabiguan noong Oktubre 7. Kaya kailangan ng Israel ng investigasyon ng Estado para matutunan ang mga pagkukulang at maiwasan ang parehong kabiguan sa hinaharap. Kaya alam mo, ang pagtatangkang ilarawan ito bilang isang pampulitikang investigasyon o kung ano paman ay hindi tama dahil patuloy pa rin tayong nakikipaglaban. Hindi ito tama. Hindi lang ito tungkol sa respeto sa pamilya at biktima. Tungkol ito sa pagkatuto mula sa mga pagkakamaling nagawa natin, lalo na noong Oktubre 7 at tiyaking hindi na ito mauulit. At sa tingin ko, ang tanging paraan para doon ay isang pambansang investigasyon. Kung hindi, alam mo, baka maulit natin ito ng paulit-ulit. Hindi natin kailangang matakot sa pambansang investigasyon. Pero umaasa ako na habang tumatagal, lalong nagiging mahirap ito. Umaasa akong magpapasya silang magsagawa ng pambansang investigasyon agad. Pero kung magiging realistiko tayo, hindi ito mangyayari bago ang darating na eleksyon sa Israel, na malamang ay sa Oktubre. Baka pagkatapos lang, noon tayo magkaroon ng pambansang investigasyon. At Owen, syempre, tungkol ito sa pananagutan. At gusto ng mga tao sa Israel na may managot dito. Tama. Pero sino ba ang taong yon? Benita Levin. Sa huli, kahit malino na ipinaliwanag ni Yaki ang mga dahilan, isa pa rin itong isyong pampolitika. Paalala sa mga nanonood, matagal na may tradisyon ng Israel ng mga komisyon ng investigasyon ng Estado. Karaniwang pinamumunuan ng mga retiradong maestrado ng Korte Suprema na may malawak at minsang kapangyarihang magpatupad ng batas. Halimbawa, nagkaroon ng komisyon ng investigasyon na nagbawal kay Ariel Sharon na magsilbi bilang kalihim ng depensa. Kahit ano pang naging kalagayan ng politika, kahit ano pang resulta ng eleksyon, hindi siya pinayagang magsilbi bilang kalihim ng depensa. Nakabalik siya bilang punong ministro na may ibang kulay ng politika. Ipinapakita nito na may tunay na kapangyarihan ang mga komisyong ito.
Tinututulan ni napunong Ministro Netanyahu at ng pamahalaan ang ganitong investigasyon. Ayon sa oposisyon, ginagawa nila ito para protektahan ang sarili at pananagutan mula sa isang malayang komisyon. Tugon ni Netanyahu, ang komisyon ay pinamumunuan ng legal na sistemang bias laban sa kanan. Iyan, Benita Levin, ang argumento rito. Sa unang tingin, ukol sa Oktubre 7 at alaala ng araw na iyon ang protesta. Kung susuriin pa, ito ay ukol talaga sa Oktubre 6 at sa laban para sa kinabukasan ng legal na sistema ng Israel. Kung titignan mo mula sa mas malawak na pananaw, media, universidad at iba pang institusyon, ito pa rin ang issue natin noong 2023 pero sa bagong anyo. Ganyan ipapakita ni Netanyahu sa buong kampanya ng eleksyon. Kaya para sa akin, hindi ito magiging kampanya ng eleksyon tungkol sa seguridad. Ito ay magiging kampanya ng eleksyon tungkol sa mga lumang issue na hanggang ngayon ay mahalaga pa rin dahil iyon ang mga isyung talagang nagpapakilos sa publiko. Mulay, ang kinabukasan ng legal na sistema ng Israel at ang papel nito sa lipunan kumpara sa mga politiko at muli, mas malawak na saklaw, media, mga universidad at iba pa. At iyan ang sasabihin ng mga nasa kanan sa politika na tungkol doon ng protesta at maging ng mga nasa kaliwa sa politika na nakikita ito bilang pakikipaglaban para sa liberal na demokrasya ayon sa modelo ng Hungary. Kaya sa Israel, sa maraming paraan, nasa mundong pagkatapos ng Oktubre 7 na ito. Pero sa ibang paraan, nasa mundong bago ang Oktubre 7 pa rin. Owen, may isa pang mahalagang petsa ngayong Oktubre dahil kailangan maisagawa ang halalan bago matapos ang buwan. Siguradong base sa sinasabi mo, gugustuhin ni Benjamin Netanyahu na magpatawag ng mas maagang halalan dahil magiging napakahirap na buwan ang Oktubre. Kapag ang mga tao ay bumoto, kung kakadaling lang nila sa paggunita, muli ng Oktubre 7, siguradong mag-aalala ang punong ministro tungkol sa ganung uri ng simbolismo at bigat ng damdamin habang bumubuto sila. Napakagandang tanong ni Benita Levin. Ganyan na rin ang pag-iisip sa Israel at baka doon rin mauwi si Benjamin Netanyahu. May suliraning logistical dahil sa pista ng mga Hudyo at kalendaryo sa Setyembre at Oktubre, kaya posibleng mahirap magdaos ng eleksyon sa ilang petsa. Bagamat napag-usapan na gawin ito sa Setyembre 1, na unang araw ng pasukan ng mga batang Israeli, maaaring simula ng pasukan sa Setyembre 2 at ilagay ang eleksyon bago ang mga pista ng mga Hudyo. Kailangang magdesisyon agad ni Netanyahu. Naka-recess pa ang parlamento ng Israel, ngunit pagbalik nito para masimula ng proseso para sa petsang Setyembre, isa dapat siyang kumilos kaagad. May iniisip din Benita na si Netanyahu, kahit na lahat ng sinabi mo at marami pa doon ay tinitimbang ang mga gastos at benepisyo. Maaring gusto pa rin niyang bigyan ang sarili ng dagdag na 2 buwan para ayusin ang seguridad ayon sa pananaw niya at makamit ang diplomatikong tagumpay. Simula Oktubre 7, wala pa siyang nakukuha. Ano ang iniisip mo tungkol dyan? Oo. Kaya ito ay Tulad ng tama na sinabi ni Owen, ibig kong sabihin, ito ay isang suliraning logistical dahil hindi ka maaring magkaroon ng eleksyon sa panahon ng tag-init, summer vacation. Problematiko ito lalo na tuwing Hulyo at Agosto, kaya Setyembre o Oktubre lang pwedeng gawin ito. At dahil sa lahat ng mga holiday sa Setyembre, 2 lang ang petsa na maaari sa Setyembre. Alinman sa Setyembre, 1 o Setyembre 8. At pagkatapos sa Oktubre, malamang na ang huling petsa ay Oktubre 27. At ayaw mo ng numerong 7 dahil lahat ng tao ay buburahin ang numerong 2 at imbes na Oktubre 27, magiging Oktubre 7 ito. Kaya buburahin ng mga tao yon, kaya kakaunti lang ang mga petsa mo. Kailangang manyobrahin yon ni Netanyahu. Sa tingin ko, hanggang Oktubre, hindi niya magagawang makamit ang malalaking tagumpay sa politika o diplomasya. Dahil marami sa mga bansa, kahit na iniisip nilang palawakin ang Abraham Accords, hindi nila ibibigay ang kredito kay Netanyahu. Maghihintay sila pagkatapos ng eleksyon. Kaya isa na namang logistical na desisyon kung kailan gagawin ang eleksyon na ito, kung Setyembre o Oktubre. Napaka-interesante ng puntong yan, Yaki, na ang mga pamahalang Arabo ay hindi kinakailangan gustong sumali sa Abraham Accords at palawakin ang normalisasyon nito sa panahon ng eleksyon. Kung hindi masaya si Netanyahu o hindi siya sigurado sa resulta ng digmaan laban sa Iran, maaaring gamitin niya ito para mailayo ang resulta mula sa eleksyon. Sana lahat tayo ay masiyahan sa kalalabasan ng digmaan laban sa Iran.